Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Happy Sabat. Ito ang araw na balaan. Kaya nga binabati ang lahat ng Happy Sabat. Mga kapatid kaibigan, sa hindi pa tayo mag-umpisa, may kunting hiling ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoon tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po ang aming munting hiling sa inyo. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga taga-subaybay at taga-pakinig na sila'y makakilala sa iyo. At ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral sa Exodo, Kapitulo 31, versikulo 14 hanggang 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ulitin ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat itinangi ko ito para sa inyo. Papatayin ang sinumang hindi magpahalaga rito at itatapon ang sinumang gumawa sa araw na ito. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 14. Matindi ang bilin ng Panginoon. Pahalagahan ang araw na pamamahinga. Para ito sa tao. Para natin. Pahalagahan natin ang araw ng pamamahinga. Dahil itong araw na ito ay banal. Balaan ito. Balaang araw. Ito ang ipinagpahinga ng Diyos. Pinagpala, ibinukod para sa Kanya. Yan ang kahalagahan nito, mga kapatid kaibigan. Itong ikapitong araw. Ito ang tinatawag na Sabat. Ito ang ipinagpahinga ng Diyos. Yan. 15, ito ang sinasabi niya rito sa 15. Gawin ninyo sa loob ng 6 na araw lahat ng kailangan ninyong gawin. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at para sa akin. Papatayin ang sinumang gumawa sa araw na yaon. Ayan. Inulit. Pagsabi ang sinabi niya sa 14. Papatayin ang hindi magpahalaga sa araw ng Sabat. Yan ang matinding bilin ng ating Panginoon. Nga dapat pahalagahan ang araw ng Sabat. Dahil ito ay palatandaan ng Diyos ito. Banal na araw ito. Sagrado itong araw na ito. Para sa Kanya. Yan ang sinasabi rito. Para sa Kanya. Itong araw na ito. Una, para sa tao. Ngayon, para sa Kanya. Ayan mga kapatid kaibigan, ang kahalagahan sa Sabat. Ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ba ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Nagpahinga ang Diyos para tayo nga kanyang mga nilalang
ay sumunod sa Kanya. Pag tayo ay gustong pumasok sa kapahingahan ng Diyos, dapat din tayong magpahinga tulad ng Diyos. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito. Nga, ang Diyos ay nagpahinga. Hindi yan pahinga nga, natutulog tayo. Hindi yan ang ibig sabihin nga, nagpahinga nga, natutulog. Ang ibig sabihin yan, na tayo ay magsamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Yan. Yan ang ibig sabihin yan. 16. Ito sinasabi dito. Ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi habang panahon. Ipangilin ito habang panahon. Wala itong tigil habang panahon eh. Ipangilin habang panahon. Habang tayo nabubuhay, ipangilin ito. Sabi ng Diyos. Ayan. Yan ang sinasabi rito. Ipangilin habang panahon. Yan ang sinasabi rito, mga kapatid kaibigan. Last verse, 17. Ito ang sinasabi rito. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel at mananatili habang panahon, sapagkat sa loob ng 6 na araw nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa 7 araw. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pati tayo nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Sa 7 araw natapos. Sa 6 na araw natapos ng Diyos paglikha ang lahat ng nandito sa mundong ito. Pati tayo nilikha ng Diyos. Tinapos niya sa loob ng 6 na araw. Nung sinabi sa 7 araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang mga ginawa. Natapos niya sa loob ng 6 na araw. Kaya nga kita, tayo, mga anak ng Diyos, nakakilala sa Diyos, dapat din tayong magpahinga rin tulad ng Diyos. Ang Diyos nga nagpahinga, tayo pa hindi. Pahinga rin tayo. At tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan, ito kapatid kaibigan. Ito katotohanan, walang halo nga kasinungalingan ito. Dahil ang Diyos ang may sabi nito. Hindi ako. Ako ginamit lang ng Diyos bilang instrumento para maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo. At tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos sa tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Ang kanyang pangalan lamang ang makapagliligtas. Walang iba. Gawa 4:12. Si Jesucristo lamang. Hindi tayo maligtas sa ibang pangalan. Kay Jesucristo lamang tayo maliligtas. Pag tayo ay mananalig at tumanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya yun lang mga kapatid kaibigan ang maliligtas. Yun lang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pag pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Ayan.
Tinuturuan tayo ng bautismo. Pagkatapos mo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo, simbolo sa pagkamatay at muling pagkabuhay. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Nakatawid na sa kamatayan ang mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Buhay pa, pero nakatawid na sa kamatayan. Bakit? Namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin sa bautismo. Nagiging born again ka. Pag ikaw ay nabautismuhan, ipinanganak ka muli sa Espiritu. Ayan. Pag hindi ka nabautismuhan, hindi ka nagiging born again. Dahil hindi ka pa namatay kasama ni Kristo. Kasi pag nabautismuhan ka, paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nagiging born again. Ayan ang ibig sabihin yan sa bautismo. Pag matapos ka mabautismuhan, anong gagawin mo? Sundin ang mga utos ng Diyos. Dahil ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Pag totoo kang nakakilala sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Huwag mo lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag mo burahin ang utos ng Diyos. Para hindi ka magkaproblema sa oras ng paghuhukom. Dahil sa oras ng paghuhukom, ang sinabi sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23, ayan ang sinabi sa 21, hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ayaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ano ang kalooban ng Ama? Sumunod ka sa kanyang mga utos. Ayan ang kalooban ng Ama. Si Kristo, tagapagligtas. Ang Ama, may kalooban din yung pagsunod sa kanyang utos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Palatandaan ng Diyos na nakakilala tayo sa Kanya at kilala din tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Ayan. Tinuturuan tayo, mga kapatid kaibigan. Kompleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Mga utos, tinuturuan tayo. Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Ngayong buhay pa ang kaligtasan. Libre ang kaligtasan. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Ano ang binayad ni Kristo? Buhay niya. Ano ang ihinugas ng ating kasalanan? Dugo ng ating Panginoong Kristo. Ayan. Di kaya bilhin ang kaligtasan kahit sinong mayaman sa mundong ito. Dahil ang ibinayad ng ating kasalanan, buhay ni Kristo. Buhay ng ating Panginoon. Ang binayad ng kasalanan. Dugo ng ating Panginoon. Ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya kahit sinong mayaman sa buong mundo, di kaya bilhin ang kaligtasan. Yan mga kapatid, kaibigan, yan ang kahalagahan ng kaligtasan. Si Kristo ang nagbayad
Lahat ng tao, binayaran. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Yan ang tanong. Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Yan ang kapatid kaibigan. Yan ang katotohanan. Kaya hindi pa huli ang lahat. Sumisikat pa ang araw. Kaya manalig tayo, tanggapin si Kristo. Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Pero may mga tao kasi nga ayaw makinig, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya talaga mapahamak sila. Ayun, mga kapatid kaibigan. Ngayon, narinig ninyo itong mensahe na to. Paniwalaan nyo to dahil ito ay katotohanan. Doon sa bagong langit, may sambaron. Anong araw sambaron? Sa bagong langit, bagong lupa. Sabat. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa 22, mababasa mo. Bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo ron. Sa versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag nagbanggit ang Diyos ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Ayan. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, nakikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Ayan, mga kapatid kaibigan. Kumplito ang itinuro ng Diyos. Hindi talaga tayo maliligaw. Dahil lahat itinuro ng Diyos. Tinuturuan tayo. Dito pa lang sa lupa. Kaya mga kapatid kaibigan, pag narinig itong mensahe na to, maniwala tayo. Buksan natin ang ating isip, ang ating puso, nga maluwag nating tanggapin itong salita ng Diyos. Para tayo ay makapasok doon sa kapahingahan ng Diyos. Sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo magkita, mga kapatid kaibigan. Dahil babaguhin ang langit at lupa. Pag binago na ito, wala ng araw, wala ng buwan, wala ng bituin, wala ng dagat. Yan. Yan ang mangyayari nito, mga kapatid kaibigan. Kaya dito pa lang sa lupa, ihanda ang ating sarili sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan. Hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Hanggang dito na lang, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Poret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Maraming salamat po sa lahat ng taga-subaybay. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na to, na sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin at bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.